balasubas ka na nun. Masahol pa sa tatay niya to si Da Junior, ano? Buti pa yung tatay niya kahit paano, may ginawa eh. 'Di ba? May mga nakita tayong ginawang proyekto yung tatay niya. 'Di ba? Pero itong ugok na to, hindi natin alam kung ano pinaggagawa nito, panay singot na lang ata nito eh. Ha? Ganyan talaga guys kapag addict tapos hindi pa nakatapos ng pag-aaral. Totoo naman talaga, wala naman talagang tinapos yan kaya ganyan ang takbo na isip niyan. So hindi nga natin alam kung talagang siya pa bang nag-iisip ng mga idea na yan eh. Hindi natin alam talaga kung siya pa ang nag-go-govern sa Pilipinas. So, nakita nyo po yun mga pre. Pagpasensyahan nyo po yung ating background ngayon kasi may kasalan dyan sa kabila. Kaya may mga music po tayo. No? So, pagpasensyahan nyo na po. So, narinig nyo po yun mga pre. Si PBBM daw po ay ugok. Sabi ng tarantadong inutil na to, no? And then, sabi niya dito, palagi daw yata sumisinghot yung Pangulo. Yata. Hindi po siya sigurado sa kanyang mga sinasabi. Hindi po siya sigurado kasi may yata. 'Di ba? Yan kasi yung napalaan nyo eh. Mga uto-uto kasi kayo. 'Di ba? Kung ano yung pinapakalat ng mga fake news ni Maharlika, ng mga fake news, sinasalo nyo at pinapaniwalaan nyo. Well, hindi ko kayo masisisi dahil mga tanga kayo. DDS kayo na mga tanga kayo. Diba? Sasabihin mo hindi nakapag-aral si PBBM. O tingnan mo yan ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi nakapag-aral yan, yung itong Pilipinas, mapapatakbo ba niya ng maayos? Di ba napatakbo niya ng maayos dahil sa, di ba, magandang pamumuno. Maganda po yung pamumuno niya. Tapos sasabihin mo hindi nakapagtapos. Nakulangot ka. Napaka-professional ng Pangulo magsalita, hindi nagmumura, hindi nanlalait. Tapos itong taong ito, winawalang hiyan nyo, inaakusahan yung bangag. Kayo yung totoong bangag eh. Diba? Oo, itong kutong lupa na to talaga, no? Ito po yung bibigyan natin ng reaksyon ngayon mga pre. Pasensya na kayo sa background natin ngayon kasi may kasalan dun sa kabila. Kapitbahay po namin. Diba? So, ito na mga pre, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, ayan meron po tayong ano dito, meron po tayong Facebook page. Yan. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. So ayun mga pre, no? At may ballpoint man dyan. At syempre meron din po tayong Timberador mga pre. Okay, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? So ito, bigyan po natin ito na reaksyon. So ito na mga pre, no? Panoorin po natin. Kapal ng mukha, di ba? Akalain mo wala nang ginagawa itong mga talipandas na to, ng mga bangag na to sa gobyerno. Nananakot pa. Ito fake news ka na naman, kupal ka ha. Kupal talaga buong pamilya mong hindot ka ha. Hindi, namana mo yung kakupalan mo, katangahan mo eh. Namana mo sa tatay at nanay mong puki ng ina mo ka. Eto wala daw pong ginagawa yung Pangulo. Samantalang ang Pangulo nag-iikot. Anong tinulungan niya? Anong tinulungan ng Pangulong Bongbong Marcos? Yung mga magsasaka. Diba? Yung mga utang ng mga magsasaka, burado na. Yung mga mangingisda. Tapos yung mga nagre-reklamo na mahal daw yung bigas. Kita nyo mura na yung bigas ngayon. 30 plus na lang dito sa amin, 35 na lang. Meron kang mabibili dito 25 kilos, 850. Meron din 650. Nagawa ba yan ni Digong sa panahon niya? Sa panahon ni Digonggong, ang presyo ng bigas ay nasa 80. Diba? Ikumpara nyo yung presyo ng bigas ngayon sa presyo ng mga bilihin sa panahon ni Digong. Diba? Mapapakamot ka na lang dahil sa sobrang mahal talaga. Tapos ngayon sasabihin mo walang ginawa yung Pangulo. Bubo ka, tatanga-tanga ka. Alam mo, mongoloid ka sa totoo lang. Ikaw yung pinaka-mongoloid na nabuhay dito sa bansang Pilipinas. Bakit? Tamo, kung titinan yung mukha mo, medyo may pagka... Diba? Alam mo na yun. Pero yung ibang mongoloid dyan, tingnan mo, bibigyan ka pa ng tinapay, mabait. Pero ito nanlalait ang kupal. Nang aakusa. Adi mas matindi ka pa sa mongoloid na tarantado ka.
Dati natakot nila yung mga tumutulong sa mga Duterte. Teka. Okay lang naman tulungan yung mga Duterte, pero kung may mga kaso, yung mga yan, at ang paraan mo sa pagtulong ay itago yung mga may warrant na yan, ibang usapan na yan. Tanga ka ba? Vloggers man yan, o yung mga businessman na tumutulong siguro sa kanila, hindi natin alam. Di ba? Siguro na naman. Kupal talaga, oh. Akala mo tatakutin pa nila yung mga tao na yan. Diba? Kung wala ka nang ginagawa sa gobyerno, nananakot ka pa, yan ang tawag sa'yo. Balasubas ka na nun. Masahol pa sa tatay niya to si Da Junior, ano? Buti pa yung tatay niya kahit paano, may ginawa eh. Diba? May mga nakita tayong ginawang proyekto yung tatay niya. Diba? Pero itong ugok na to, hindi natin alam kung ano pinaggagawa nito, panay singot na lang ata. Panay singhot na lang ata daw ata. Yan ata. Kapit ka sa ata, hindi ka sigurado sa mga sinasabi mo dyan sa social media. Putang ina mo, putang ina ng nanay at tatay mo, pati anak mo, putang ina. Diba? Putang ina. Diba? Wala eh. Yung kabubuhan ng nanay mo, namana mo, kabubuhan ng tatay mo, namana mo, tapos nasa iyo na yung kabubuhan ngayon, maipapasa yan sa anak mo na puki ng ina mo ka. Umaandar naman yung kademonyohan ng utak ko. Sige tuloy. Ano ito eh. Ganyan talaga guys kapag addict tapos hindi pa nakatapos ng pag-aaral. Ganyan daw kasi pag addict at hindi nakatapos ng pag-aaral. Inakusahan yung Pangulong addict pero yung lumabas noon na resulta, negatibo po yung Pangulo. Diba? Negatibo po. Tapos sasabihin nung addict, I think nasa yun, sa Senado ba yung hiniring noon o sa Kongreso? May doktor na pumunta doon at sinabi negative ang Pangulo. Diba? Ngayon ganito, sasabihin nyo, tama naman yung sinabi ni Atty. Claire eh. Tama naman eh. Anong sabi? Inakusahan nyo yung Pangulong addict. Ngayon, kayo yung magpatunay kung talagang addict yan. Hindi nyo pwedeng pilitin yung Pangulo na siya yung maglalabas ng ebidensya para sa inyo. Tatangan nyo. Kayo yung maghanap ng ebidensya at patunayan yung addict yung Pangulo. Diba? Bobo ka? Baka ikaw yung addict. Tarantado ka. Totoo naman talaga, wala naman talagang tinapos yan, kaya ganyan ang takbo na isip niyan. So hindi nga natin alam kung talaga siya pa bang nag-iisip ng mga idea na yan eh. Hindi natin alam talaga kung siya pa ang nag-go-govern sa Pilipinas. O yung mga nasa likod na lang niya, baka mga advisor niya, baka yung pinsan niyang... Alam mo, kupal ka, lahat ng presidente ng Pilipinas, may advisor talaga yan. Hindi naman pwedeng walang advisor yung magiging presidente ng Pilipinas. May lawyer, may advisor, o ano pa, lahat meron. Nakapaligid yan sa Pangulo kasi, alimbawa, pagdating sa relihiyon, may magbibigay ng advice sa Pangulo, pangkalahatang relihiyon. O pagdating naman sa batas, may mag-a-advise sa Pangulo. May advisor yang kupal ka. Nasa sa Pangulo na yan kung yung advice na yun i-a-adapt niya o hindi. Nagigets mo ba? Sino ba? Ito, kahit si Digong nga eh, may advisor nga eh. Sige, magpresidente ka ng Pilipinas, wala kang advisor, tingnan natin kung hindi magkalit-silits yung Pilipinas. Tandaan nyo po, kahit sinong maging Pangulo, maging Vice President, may advisor po yan. Diba? Tanga! Polokoy din. Guys, napaka-delikado ng mga taon to na nasa gobyerno kasi pwede nilang gamitin ng militar, pwede nilang gamitin ng PNP. Lahat yan para patahimikin yung mga bumabati ko sa kanila. Katulad niyan ngayon, yung mga fake news pinapatahimik. Yung iba na tahimik niya, yung iba patay na. Kasi fake news eh. Diba? Fake news kayo. Kailangan putulin kasi yan yung makakasira sa bansang ito. Kasi hindi na freedom of speech yung ginagamit nyo. May halo ng paninira sa gobyerno, ka-fake newsan, nagpapakalat pa kayo. Kung ako nga yung presidente ng Pilipinas, yung mga fake news, bibitayin ko talaga. Papatayin ko talaga. Salamat nga kayo, mabait ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ako po, maiksi lang yung ano ko eh, pasensya ko eh.
Oh, pag yang ako naging presidente ng Pilipinas, magtago na kayo lahat. Tutorturing ko. Nako. Kaya kayo, Pilipino, nako, mag-isip-isip kayo, gamitin nyo. Ay, grabe, ginagawa pa kayong walang isip ng kumag na to, oh. Oh, wala daw kayong isip, oh, kaya sinabi niya, mag-isip-isip daw kayo. Diba? Yung walang isip, nag-advise sa mga may utak. Upal ka, tanga ka, bobo ka, inutil ka. Forma ng social media para mag-ingay, sabihin ng mga grievances natin sa gobyerno. Kasi kung hindi, lahat tayo mananahimik, naku, aabusuin tayo ng mga animal na to. Oh, ba't ganito magsalita to? Busy president. Alam mo, nasa tabi lang kita, boy. Dudugo yung bunganga mo, eh. Ha? Dudugo yung bunganga mo. Mainit ng ulo ko ngayon kasi mainit yung kapitbahay. Dumagdag ka ba? Ha? Kung kapitbahay lang kita, ay nako. Alam mo na mangyayari sa'yo. Presidente na eh. Vice-presidente na ginaganyan pa. Kalain mo pati yung... Vice-presidente mo kasi, bida-bida. Gusto yung atensyon lahat sa kanya. Wala namang utak. Wala, diba? Tayo na may pinakamagandang ginawa sa Pilipinas. Inaape. Saan ka ba naman Tama ka! Yung may pinakamagandang ginagawa sa Pilipinas, inaapi, sinisiraan, ginagawa ng fake news. Tapos gusto pang ipapatay. Sino ba yung gustong magpapatay? Di ba yung vice-presidente mong lutang? Yung vice-presidente mong lutang, nabuayan ng Davao. Ang sinisiraan, yung mga matatalino, yung mga humble, yung mga may ginawa, yung mga kinaiinggitan, yun yung mga sinisiraan. Diba? Yung buhaya ng Davao, gustong magpapatay. Atat na naging presidente. Ang kakapal ng mukha nyo. Manalamin na kayo? Ang kapal ng mukha nyo. Hindi ka bagay maging presidente. Dapat buhaya ka lang, manatili ka dyan. Ay, naku po. Ng gantong klase mga tao. Itong mga bangag na administrasyon na to. Kaya, guys, gumising kayo kung... Gumising daw kayo. Grabe, gumising. Kasi siya palaging gising, eh. Nakatira to ng bato, eh. Ayan, gumagano, Screenshot ko nga. Screenshot ko nga yung nakaganon siya. Nakaganyan siya. Iyon. Yun, screenshot ko, no. Pangit na mukha mong animal ka. Basahan ka lang. Pwede kayo sumama sa mga rally, mag-peaceful. Tama! Manghihikayat na. Pwede daw kayong sumali sa mga rally para kumitang kupal. Palista lang daw kayo sa kanya. Kasi per head ang bigayan. Siya yung tatanggap, kayo gutom. Bibigyan lang kayo mineral water. Ika mo nang hikayat pa. Sipain kita dyan, eh. Kung kinang-ina mo ka, saan ka magrarally, pupuntahan kita. Hahantingin kita, kupal ka. Okay lang yan, karapatan natin ng free speech, freedom of expression yan, walang problema yan, ginagarantiya yan ng ating saligang batas. Tama, ginagarantiya, pero yung freedom of speech nyo, hinahaluan nyo ng paninirampuri ka fake newsan, pagmumura. Okay lang naman magmura kung expression yan, pero kung minumura nyo yung tao na yun, wala namang ginawang masama, ay dyan ka madadali, boy. Kaya kayo, magising kayo, huwag tayong pumayag sa mga kabalik. Magising daw kayo, ano kayo, pulburon daw kayo araw-araw. Para palagi kayong gising at gayahin nyo ang kupal na yan dahil kumakain ng pulburon. Gusto kong manakit ng tao ngayon, eh. Gusto kong manakit ng tao sa totoo lang. Ng mga tarantadong nasa gobyerno. Hindi po pwedeng ganyan, nanggigigil. Aba, nang gigigil ang pangit na inutil na to, balik natin ang gigigil, yung gigil niya, parang nang mamanyak lang animal, minamanyak yung bakla, bakla din siya, bakla pa yung putang ina. Yan, Huwag tayong pumayag yan. Kabaluktutan ng mga tarantadong nasa gobyerno.
Ganyan ba manggigil? Ganyan ba? Parang chuchupa ka lang Nimal ka. Walang hiya kang pangit mo manggigil. Tingnan natin manggigil ang kupal Kaluktutan ng mga tarantadong nasa gobyerno. Tangina parang chuchupa lang ang animal. Pangit mo. Anyway mga pre, hindi na natin patagalin ang video na yan. Basta kung kaninong ano yun, sabihin nyo sa akin address, pupuntahan ko yan. Ibabaong ko yung ulo niyan sa iniduro. Joke lang. Pero putangin na, magkasalubong tayo tapos sabihin mo sa akin yan. Tatalsi ka talaga Diba? Ayan mga pre, no? Siyempre, maingay dito, kaya medyo nakakainit ang ulo. Hindi tayo magkaintindihan. Meron tayong Facebook page dito. Yan huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At syempre may Timberador po tayo. Ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So yan mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video. Tingnan na natin mamaya kung wala nang ingay, makakapaggisa tayo mamaya ng mga gunggong. Okay? So ayun lang guys, ingat, kita-kits sa susunod na video.